Wala na siyang tutol dahil yun ang kanyang gusto. Niyakap niya ang kanyang dalawang kamay sa leeg ni Raf at lumalaban sa halik nito, na tila ba nais niyang wasakin ang labi niya. Napaungol pa siya ng mahina dahil sa biglang pagkagat ng labi nito sa kanya. Matapos sa mainit na halik na pinagsaluhan, pareho sila naghahabol ng hininga at muling napatitig sa isa't isa at sabay pa napangiti. Pinatay ni Raf ang shower at kinuha ang sabon. Pinabula at saka sinimulang sabunin ang leeg ni Pamela, habang walang salitang nakatingin lang ito sa kanya. Matapos sa leeg, napunta iyon sa mamahalin niyang dibdib, kaya naman napapikit si Pamela dahil sa kiliting nararamdaman niya. Maya-may napunta sa kanyang tiyan ang pagsasabon ni Raf. Patuloy papunta sa puson. Pagkatapos umayos na sa pagkakatay at binigay ka Pamela ang sabon. Hindi naman alam ni Pamela kung gagawin niya ba ang nais ito. Ngunit dahil sa nasasarapan siya ay napangiti siya dito. Tsaka giniyang ginawa nito sa kanya. Sinimulan niyang sabunin ang leeg ni Raf hanggang sa matigas itong mga braso, maging ang dibdib na tila kay sarap yakapin. Paulit-ulit niyang sinasabon ang malapandesal na abs ni Raf hanggang sa mapunta siya sa puso nito. Bahagya pa siyang natigilan nang yumuko siya upang sabunin ang ibabang bahagi nito dahil muntik nang tamaan ang kanyang mukha sa matigas na bagay na nasa harapan niya ngayon. Naparunok siya ng tumingin kay Raf na nakangising nakatingin sa kanya at bahagyang tumango. Kasalukuyan nakababad sina Pamela at Raf sa bathtub, parehong walang suot at nakayakap sa isa't isa. Tahimik silang dalawa at dinadamang init ng kanilang katawan, kahit pa nararamdaman nila ang lamig ng tubig. "Are you comfortable now with me being like this?" Maya-maya sabi ni Raf kay Pamela. Hindi naman alam ni Pamela kung komportable nga ba siya sa sitwasyon nila ngayon. Ang tanging alam niya ay wala siyang pakialam sa kung ano man ang mangyayari ngayon sa kanila. Tanggap na niya kung saan naabot ang nararamdaman ng katawan at isip nila. Ang isa lang naman ang hindi niya sigurado, yung pareho nilang puso. Kung pareho ba sila ng nararamdaman sa isa't isa. "Do you think I will be comfortable? Can't you see that we're both naked?" Saad niya dito at bahagya itong nalingon. Natawa naman si Raf sa kanyang sinabi at bahagyang hinaplos ang kanyang pisngi. "Yeah, I feel that too." Tanging tugon ni Raf. "Kanina pa tayo dito. Baka mamaya dumating sina Alice." Wika ni Pamela. Hindi nagsalita si Raf. Tila ba wala itong pakialam kung makikita sila ng mga ito o hindi. Patuloy lamang ito sa paghaplos sa kanyang pisngi hanggang mawaba ang kamay nito at napunta sa kanyang mayamang dibdib. "Do you know that I saw you having fun with James before?" Sa halip ay sabi ni Raf. Natigil na naman si Pamela sa sinabing iyon ni Raf. Hindi niya alam kung anong tinutukoy nito. "What do you mean?" "I saw him touching his eyes while you're both in the beach. You saw me too and it feels like you're seeing me doing this like this not to him." Pahayag pa ni Raf. Napanunok naman si Pamela. "You saw us?" "Yeah. That was the day when I leave in your resort and accidentally saw the both of you. Also, I know that he's doing something under the water. Because of your reaction while looking at me. I don't know what to say. I have no idea that you saw me in that situation. I'm confused," sabi ni Pamela. Muli niyang binigyan ng halik sa labi si Pamela na walang tutol sa pagtugon dito. Tsaka sila bumitaw sa isa't isa. "Sa tingin ko, hanap-hanapin ko ang sandaling ito," sabi ni Raf. Namumungay ang kanyang mga matang nakatingin sa kanya. Ngumiti si Raf at niyakap siyang muli. Alam ni Pamela ang hahanap-hanapin din niya ang init sa piling nito. Ngunit ayaw niya magsalita dahil ayaw niyang umasa ito at umasa sa kung ano nga ba ang kanilang relasyon. Nagpahinga muna sila saglit saka muling naligo ng sabay. Pasimple pang nilalaro ni Raf ang dibdib ni Pamela at bahagyang pinupuri ang kayabangan nito. Natatawa na lang si Pamela sa kalokohan ni Raf at nang matapos sila sabay na rin silang lumabas sa banyo. Mabuti na lang wala pa si Alice dahil nakakahiya para sa kanya na baka marinig siya nitong umuungol kasama si Raf. Pumunta naman sa kabilang kwarto si Raf para magbihis. Habang nagbibihis si Pamela, hindi maalis ang kanyang ngiti. Hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman sa piling ni Raf. Subalit kahit nakakaramdam siya ng tuwa, hindi naman maalis sa kanyang isip kung ano nga ba sila. Dahil alam niya na makipagtalik sa isang tao na pareho ninyong gusto at nais na paulit-ulit ay may dalawang posibilidad na tawag. Yon ay kung mahal ba nilang isa't isa o nais silang paligayahin ang kanilang katawan upang maibsan ang init na nararamdaman. Bigla tuloy siya nakaramdam ng pag-aalinlangan. Nakikita niya kung paano siyang alagaan at protektahan ni Raf. Nasabi na rin nga nito sa kanya na hindi siya nito kayang bitawan pa. Ngunit isang bagay lang ang nais niyang malaman. Yon ay kung mahal ba siya nito. Upang gawin ang kanilang ginagawa at sabihin sa kanya ang ganong mga salita.
Gusto niyang umasa, ngunit maging siya ay naguguluhan sa sarili dahil na rin nakatali pa siya sa iba. Kaya masasabi niyang bawal na pag-ibig ang meron sa kanila. Isang bawal din na hindi niya alam kung mahal nilang isa't isa. Matapos makapabis si Pamela, narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone, kaya agad niya itong kinuha. Dahil ngayon lang niya naalalang hinahanap pala siya ng kanyang ina. Baka nag-aalala na ito sa kanya, lalo pat di man lang siya tumawag kanina. Ngunit napatitig lang siya sa pangalan na nasa screen. Nakita niya ang pangalan ni James at nagdalawang isip siyang sagutin ito. Nakaramdam tuloy siya ng awa para dito, na habang may ginagawa siyang milagro ay nag-aalala ito sa kanya. Ngunit hindi rin mawala sa isip niya na ganun din ang ginawa nito sa kanya. Kahit di niya maalala na habang nag-aalala siya ay nasa tabi ito ni Vera at nakikipaglaro sa apoy. Napabuntong hininga siya at sinagot na lamang ito. Hello? Aliana? Mabuti naman at ikaw ang sumagot. Are you okay? Agad na bungad nito sa kanya. Naramdaman niya ang pag-aalala sa boses nito. Hindi niya alam kung totoo ba ang nararamdaman nitong pag-aalala sa kanya. Subalit hindi na rin yun importante pa sa kanya. Yeah, I'm fine. Tanging sagot niya dito. That's good to hear. By the way, I'm here at your house, expecting that you are here. But I'm happy that you're okay. Are you still with Alice and Brile? Muling sabi nito. Di agad siya nakasagot at nakapikit na lamang. Habang abala siyang kausap to, hindi niya napansin ang pagpasok ni Raph sa kwarto. Nakita siya nitong nakatayo at may kausap. Dahan-dahan naman lumapit si Raph sa kanya. Yes, I'm still with them and we will go home tonight later. Sagot niya kay Brile. Napansin ni Pamelang natahimik ang kabilang linya, kaya naman hinayaan lamang niya ito. Bigla siya nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanyang likuran, kaya napalingon siya. Nagulat siya na makita si Raph na nakatayo roon at napangiti sa kanya naging reaksyon. You are with them and Raph, right? Maya-may narinig niyang sabi ni James. Natigilan naman siya sa sinabi nito at pinigilan niya si Raph at nang akma ito magsasalita. What are you talking about? Who's Raph? Napakunot noon niyang sabi dito. Narinig naman yun ni Raph at nagtatakang nakatingin ngayon kay Pamela. I know that. He is with you too, since Brile was there. Muling sabi ni James. Nakita niya kung paano umiling si Raph kaya muli siya nagsalita. I don't know what you're talking about, James. Hindi ko rin kilala ang tinutukoy mo. Nandito kami sa rest house ni Brile, kasama si Alice. Wala kaming kasama bukod sa aming tatlo, kaya wag mo akong pagdudahan na may iba pa kaming kasama. Seryoso niyang sabi kay James. Nakita naman niya kung paano napangisi si Raph at tinawakan ang kanyang kamay, tsaka umikot sa kanyang likuran. Bahagya naman niya itong kinurot dahil nilikan nito ang kanyang batok. I'm sorry. I did not mean to say that. Enjoy there. I will be waiting for you to come home. Tanging sabi na lang ni James sa kanya. Napapikit pa si Pamela, lalo na paulit-ulit itong binigyan ng munting halik ang kanyang leeg. Okay, bye. Tugon niya rito at saka pinatay ang tawag. Tinapik niya si Raph at tumarap dito. Ikaw talaga? Napapailing niyang saway dito. Natawa na lang si Raph at tinawakan ang kanyang kamay. I heard you say my name. Did they mention me? Tanong nito. Napabuntong hininga si Pamela at napatango. Ang sabi niya inaasahan na niyang kasama ka namin dahil nandito si Brile. Sa tingin mo ba malalaman niya talagang nandito ka? Seryoso niyang sabi kay Raph. I'm not sure, but maybe he's right. Magkasama kami ni Brile at talagang inaasahan niyang nandito na rin ako. Pero hindi niya yun mapapatunayan na nandito na nga ako. I have a source and I can hide whatever I want. It's my choice if I will reveal myself. Nakangising sabi ni Raph sa kanya. Napasinghal lang si Pamela at napairap sa sinabing yun ni Raph. Kaya natawa lang si Raph sa kanya. By the way, tomorrow, I will reveal myself and I know if I do that, they will know that I'm already here at the Philippines. Of course, one of them is Albert. I am his threat, so he will get rid of me, but I will fight and protect you too. Saad ni Raph. Marang hinaplos ang kamay ni Pamela. Napatingin naman siya sa parehong kamay nila at napangiti. I want to witness that, but tomorrow, we and James will start our duty as the new boss of our company. I want to see you but I can't. Sabi niya kay Raph. Don't worry, you will. Makahulog ang sabi ni Raph. Hindi man lang alam ni Pamela kung bakit yun nasabi ni Raph, subalit naniniwala pa rin siya na magkikita pa rin sila. Halika, puntahan natin sila. Sigurado nag-e-enjoy na ang dalawang iyon. Sabi ni Raph at iginiya na siya palabas. Sumunod naman si Pamela sa kanya. Bakit? Nasaan ba sila? Tanong niya kay Raph. They're having fun in the bungalows. They are waiting for us to come here.
Sagot ni Pamela. Hindi naman aakalain ni Pamela na may ganon si Raph. Na-excite tuloy siya na makita ito. Kahit na ilang beses na siya nakapunta sa ganong pasyalan o lugar. Sumama siya kay Raph na makalabas sa sila ng mansyon. May lumapit at tauhan ni Raph na may dalang kabayo. Ibinigay iyon kay Raph tsaka umalis. Diyan tayo sasakay? Hindi makapaniwalang sabi ni Pamela dahil pakiramdam niya may takot siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung nakasakay na ba siya ng kabayo. Yes, why? Oh, I forgot. Don't worry. I'm here. Let's go. Wika ni Raph at tinabot ang isang kamay kay Pamela. Napatingin naman si Pamela sa kabayo. Nakikita naman niyang maamo ito at tila sanay sa nagaganap sa buhay nito. Muli siyang tumingin kay Raph at kinuha ang kamay nito. I trust you. Nakangating sabi ni Pamela kahit na kinakabahan siya. Napatango naman si Raph at naunang sumakay sa kabayo. Na makasakay siya ay si Pamela naman ang sunod na sumakay. Habang inaalalay ng tauhan ni Raph na lumapit sa kanila. Napapayakap pa si Pamela sa bebang ni Raph na makasakay na siya. Hold me tight. Are you ready? Yes, I am. Tugon ni Pamela at napapikit pa. Kaya naman tinatakbo na ni Raph ang kabayo na naging dahilan para mapasigaw pa si Pamela. Oh my God! Ah! Natawa si Raph sa naging reaksyon ni Pamela. Just hold me, Pamela, sabi ni Raph at pinabilis pa ang takbo ng kabayo. Tinahak nila ang kabilang dahon kung saan papasok sila sa may kagubatan. Nanatili ako nakayakap at nakapikit dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Ngunit saglit lang ay tila biglang nawala ang kaba na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang paligid na tinatakbo nila ngayon. Nakakatakot talaga nung una pero masasanay ka rin kung nais mong matuto. Sabi sa kanya ni Raph na bahagyang nalingon siya. Hindi na nagawang tumugon pa ni Pamela at naging tahimik lamang siya habang pinagmamasan ng paligid. Maya-maya nakalabas na sila sa kagubatan at doon nakita niya sa kabilang banda ang dagat ng Laguna. Tila nang aakit ang ganda nito, lalo na sa mga tanawing nakikita niya. Sa hindi kalayuan sa may gilid ng dagat ay may nag-iisang bungalow doon at nasisigurado niyang naroon sina Alice. Doon na rin ang tinatahak nilang daan sa pababa. Na marating nila ang tabing dagat, nakita nila ang isang daan patungo doon sa bungalow. Talagang sinadya nila iyon para maging daan. Naunang bumaba si Raph at na makababa ito, siya naman ang tinulungan ni Raph. Matapos niyang makababa ay tinali ni Raph ang lubid ng kabayo sa may puno. Saka sila naglakad sa daan patungo sa bungalow. Naaamoy ni Pamela ang simoy ng dagat. Kaz! Narinig ni Pamela ang boses ni Alice at nakita niya ito sa bungalow at kumakaway sa kanya. Kumaway rin siya dito. Is this part of your rest house? Maya-maya ay tanong ni Pamela kay Raph. Napatingin naman si Raph sa kanya at napangiti. Yes, I own this area. The boundary is between that big rock over there and a big tree over there. Sagot sa kanya ni Raph at tinuro ang mga iyon sa kanya. Namamangha tuloy siya. Kahit alam niya sa sarili niyang sobrang yaman na nila ay namamangha pa rin siya sa iba. Hindi niya alam kung gaano nga ba kayaman si Raph. Wow, that's awesome! Tanging sabi na lamang niya. Napangiti si Raph at bahagya pang kinurot ang kanyang ilong. I know, you're a daughter of a billionaire family. I'm sure this is just little compared to you, saad ni Raph. A little? Of course not. I may be the daughter of a billionaire family, but we don't have such land like this. We own some resort, but we don't have an island. So I'm sure you have more than us? Pahayag pa ni Pamela. Natawa naman si Raph at bahagyang ginulo ang kanyang buhok. Let's not talk about it. All I want for now is to be happy with you. Come on! Nakangating saan ni Raph at tuloy na silang kumapit kina Alice. Naabutan nila ito magkatabi sa isang couch habang may hawak na wine. Nakita naman ni Raph kung paanong nakangisi lamang si Belle sa kanya at marang hinahaplos ang braso ni Alice. Saglit siyang napakunot noo na agad din namang nawala matapos silang magkalapit na dalawa. Wow! Did you enjoy yourself, guys? Nakangiting sabi ni Alice sa kanila. Nagkatingin naman ang dalawa at natawa. I think the both of you was the one who's enjoying here.
Nakangising sabi naman ni Pamela kay Alice at napatas ang kanyang kilay dahil sa kamay ni Beryl na sa kanyang balikat. Yeah, we're enjoying ourselves here. Look! Sabi naman ni Beryl at itinaas pa ang kanyang kamay na hawak na wine. Napapailing naman si Raph at umupo sa bakanting upuan. Hinila niya pa si Pamela na tumabi sa kanya. Nag-aalangan naman si Pamela dahil nga nakikita ng dalawa kung ano ang ginagawa ni Raph. Ngunit hinayaan na lamang niya ito at tumabi na lamang sa pagkakaupo ni Raph. Baka sa susunod na mga araw, mabalitaan ko na lang na may divorce papers ka nang ibibigay kay James. Sabi ni Alice at natawa. Bakit? Ayaw mo bang maghiwalay sila? Sabi naman ni Beryl na nasa kanyang tabi. Depende yon kung sasaluhin siya ng taong gumugulo sa isipan at puso niya. Nakangising sabi ni Alice na bumaling kay James. Hindi naman alam ni Pamela kung sasaway niya ba si Alice o hindi. Hindi niya magawang kumilos or tumingin man lamang kay Raph. Ngunit naramdaman niyang bahagyan itong pinisil ang kanyang kamay. Kaya't napatingin si Pamela kay Raph na nakangiti sa kanya. Siguro naman sasaluhin siya ng lalaking yon dahil maging siya'y ginugulo ang isip ng lalaking iyon. Sabi ni Raph na nakatingin sa kanyang mga mata. Natahimik naman silang lahat matapos iyong marinig mula kay Raph. Maya-may narinig nilang pumalakpak sina Alice at Beryl. Bravo! You may now kiss your girl. Sigaw pa ni Beryl. Tinapik naman ni Alice ang balikat ni Beryl para sawayin ito. Ngunit hinuli rin niya ni Beryl at tinilikan ito. Napaismin naman si Alice at umirap na lamang dito. I forgot. I'm hungry. Sabi ni Pamela habang nakatingin pa rin kay Raph. Oh halika, cuz. We prepared some foods here. Kanina pa rin ako nagugutom eh. Iniintay lang talaga namin kayo. Sabi ni Alice at tumayo. Nilapitan niya si Pamela. Hinila papunta sa nakandang pagkain sa mesa na niluto ni Beryl at Alice kanina. Naiwan naman ang dalawang lalaking nakatingin ngayon sa dalawa. Naging seryoso naman si Raph habang nakatingin ngayon kay Pamela. Napansin naman yun ni Beryl at nagtataka sa klase ng tingin nito. Kaya bahagyang lumapit si Beryl. What happened? Tanong niya rito. I think she's doing something. Seryosong sabi ni Raph habang nakatingin pa rin kay Pamela na abala sa pagkuha ng pagkain at tila nga nag-aasaran pa ang dalawa. What do you mean? Nagtatakang tanong naman ni Beryl. Bumaling naman si Raph at seryosong tinignan lamang si Beryl. Pamela is plotting something. I don't know what is it. I just found out earlier. I think she's doing that for Vera. We will find out one of these days kung ano ang gagawin niya kay Vera. Seryosong sabi pa ni Raph. Natawa naman si Beryl. Bakit? Pinipigilan mo ba siya kung may gagawin siya? Nakangising sabi ni Beryl. Umiling siya at muling tumingin kina Pamela. I am just worried, but I want to trust her. Sabi niya at napabuntong hininga. Napatango naman si Beryl at bahagyang lumayo na kay Raph. Nang bumalik na sina Pamela, ngunit hindi pa rin nawala sa isip niya kung ano nga bang pinaplano ni Pamela laban kay Vera. Nasisiguro niya nagsisimula pa lamang ito. Lumabas mula sa kotse sina Pamela at Alice matapos silang ihatid ni Beryl. Alas 5 ng hapon sila nakabalik at matapos magpaalam ang dalawa kay Beryl, umalis na rin ito. Hindi na bumaba si Beryl dahil yon ang gusto ni Raph. Pamela? Napalingon si Pamela sa tumawag sa kanya at nakita niya si James na nakaabang sa kanilang dalawa. Tumingin naman si Pamela kay Alice at tumango dito. Naintindihan naman ni Alice kung ang tinutukoy ni Pamela kaya nauna na siyang pumasok. Napangisi pa siya kay James nang malampasan siya nito. I've been waiting for you. Muling sabi nito sa kanya. Muling napatitig siya saglit kay James at saka siya lumapit dito. Niyakap niya ito na naging dahilan para matigilan si James. I know. That's why I'm happy that I saw you here. Sabi niya dito. Naramdaman ni Pamela na yakapin siya ni James at marahang hinaplos sa kanyang likod. I am glad too. Tugon ni James at bahagyang napapikit. Maya-maya naman, humiwalay na sila sa isa't isa at inaasahan ni James ang sunod na ginawa ni Pamela. Nang yakapin din siya ni James at marahang hinaplos ang kanyang likod. I am glad too. Tugon ni James at bahagyang napapikit. Maya-maya ay humiwalay na sila sa isa't isa at hindi inaasahan ni James ang sunod na ginawa ni Pamela. Nabigla siya nang halikan siya nito sa labi. Saglit lamang iyon, pero humiwalay na rin si Pamela. Inawakan ni Pamela ang kamay nito at giniya na siya papasok sa loob.
Ngunit napahinto rin sila na makitang nakatayo si Vera at nakatingin sa sala. Nakita nila ang seryosong mukha nito habang nakatingin sa kanila. "Oh, Vera, nandito ka rin pala?" Nagugulat na sambit pa ni Pamela. Agad naman napangiti si Vera sa kanila at hinihintay silang makalapit dito. "Yeah, James told me that you're coming. Sasalubungin nga rin sana kita kaso iba nakasalubong ko." "Tss, kahit kailan talaga. Nakakairita yung pinsan mo," sabi ni Vera.